Okay, so good afternoon ulit, grade 12. Ayan, P6 naman tayo ngayon. Kakatapos ko lang ng chemistry. Napaka-ikli, di ba? So, almost 11 minutes lang. So, ito, sa P6 naman tayo. Ito, tingnan nyo, parang nagkahalo naman. P6 to, electrical charges yung pag-aaralan natin. Pero nandito yung sa yung sa atom. Diba? So, ang isang atom daw, sinabi dito, ay binubuo ng proton, electron, and neutron. Nabanggit na natin yan dati sa topic natin. Sa nucleus, dun sa pinakagitna ng atom, nandun yung neutron and proton. And yung nagsisirculate sa labas, yun yung electron. Tama? Ano pa sinabi dyan? Yung positively charged ay proton. Ito yung nasa loob. Negatively charged are electron, yung nasa labas. Positive yung nasa loob, negative yung nasa labas. Neutron, pang-neutral. Pang-neutralize lang siya. Okay? Electrical charge. In atomic level, an electric charge determines the electric interaction of magnetic interaction between subatomic particles and other charged particles. This means that they affect the electromagnetism. This interaction between charges is summarized in phrase like, banggit na natin ito noon pa. Gasgas na to. Like charges repel, unlike charges attract. Pag parehas negative, nagre-repel, naglalayo. Parehas din, naglalayo. Pag magkaiba, negative, positive, nag-a-attract. So, yung mga atoms, may mga ganun sila. May positive and negatively charges. Diba may cation tsaka anion? May ganun talaga. Okay? May electrical charges talaga ang bawat atom. Okay? Sabi dito, as shown in the figure, a glass rod yung isa, and rubber rod are used to demonstrate interaction between electrical charges. It was found that after rubbing the rubber rod with fur and the glass with silk, both pairs object acquire charges. Two glass rods are found to repel each other, whereas glass rod found to be ano sinabi dyan? Inactivate yung electrical charges nila. Yung ginagamit yung sa plastic cover dati, inaano sa buhok. Yung kinakaskas yung plastic cover sa upuan, tapos pinapaano yung buhok kung aangat. Ganyan yun eh. Inactivate yung electrical charges ng glass rod. Parehas negative, dinigit doon sa kapwa negative. Hindi walang nangyari. Same as doon sa rubber. Okay? Pero nung magkaibang charges, nagdikit sila. Okay? So, ano ibig sabihin yan? May mga certain materials na negative, may mga certain materials na positive. Okay? So, hindi pwedeng yung parehas negative, parehas diba? As a quantity and electrical charge, blah, blah, blah. One column, ayan. Ito lang naman yan, Ito sasagutan eh. Sasagutan to, ha? So, paano yan? Try nga natin. Na-compute namin to dati eh. One column. Three. May iba dito. May value ba yung A? Kalimutan ko tuloy. Try muna natin. 3 divided by ito lang pala yun eh. 3 divided by 6.242 times 10 raised to 18. Ayan. 4.8. Naging 20 lang kasi in-adjust. So, wala palang value yung EM, sorry. Yung number of electrons lang. Ganun lang. I-divide lang. Okay? Para masagutan nyo tong mga to. So, ano yung kino-compute dyan? Compute the charge of the following ions. Okay, the first one has to be done for you. Furthermore, electrical charge multiply 0 base, wala na. Sinabi lang. Cation, anion, nabanggit na to dati pa. Okay? So, ganun lang. Ano yung ginawa ni Sir? Dinivide lang. 3 divided by, yun yung lumabas. Hindi nga lang scientific notation. Ewan ko nababago dito. Hindi eh. Scientific notation to pero hindi siya 1 digit. Conductors are materials that allow electrical charges to move from one material to other.
Ano to? Conductors, ang base nito yung copper or mga metals. Nagko-conduct sila, napapasa nila yung electrical charges. Ito, charging by rubbing. Ito yung kadalasan na ginagawa. Napapalabas yung electrical charges kapag nagra-rub. Okay, kinakaskas. Ayan, So, ito, meron tayong tinatawag na triboelectric series. Ito yung explanation dun yung sa buhok. 'Di ba? So, ano yung sinabi dito? The charge acquired by rub materials can be determined using the triboelectric series. This triboelectric series is a list of common materials that were experimented and found to behave in a predictable way. When these materials are rubbed together, those that appear first in the list tend to lose their electrons, making them positive, while those later in tends to gain electrons, making them negative. In other words, if you rub any two materials in the series, the material in the upper part of the list will be positive and on the lower part will be negative. Madali lang. Ito, wood. Nasaan yung wood? Okay? Nasaan yung isa? Styrofoam. Okay? So, si wood, ano siya si wood? Yung nauna raw sa list, number 9, will be positive. And the other will be negative. Ganun lang siya kadali. Diba? Basic na, yun lang. So, ano ibig sabihin yan? Diyan mo ma-apply yung mga, yung mga pwede mong pag-grabin. Diba? Yung pwede mong kagaya na sa buhok, meron dyan buhok ka. Ito ba yun? Ayun human hair. Ito, nylon, tsaka silk. Nasaan si nylon? Ito. Si silk, nasaan? Ito. So, yung mauuna daw, positive. Nauna si nylon, kaya positive. Negative. Glass. Ano yung glass? Tsaka leather. Yung glass, ano sino nauna? Leather. So, ito yung positive. Ito yung negative. Rubber, malamang walang mangyayari kasi parehas lang sila. Dry hand and PVC. Dry hand, PVC. So, positive, negative. Ito none. Walang mangyayari. Positive, negative. Okay? Charging by conduction. A body also be electrically charged through conduction. Consider a neutral body. Charges in A are evenly distributed throughout the material. Suppose a strongly negative B is brought near. The negative charges of A will move to the side farther from where B is. Consequently, the positive charges will be attracted nowhere. So, ano ibig sabihin dito? Ito kasi, rubbing, pinagdidikit, pinagkakaskas. Dito, conduction, ano ginagawa sa kanila? Magkatabi lang. Okay? Magkatabi lang. So, ano nang nangyayari? Nagkakaroon ng forces yung negative tsaka positive charges nila. Diba? Ayun, sinabi dito, the negative charges of A will move to the side farther from B. Kasi negative tong B Kaya nangyayari, ito, napupunta sa kabilang side, lumalayo yung positive niya. Kasi, ang lumalapit naman sa B is yung positive. Ayun yung positive, ito yung negative. Kasi ito negative Diba? Kaya ang nagdumidikit sa kanya, yung positive. Ang lumalayo sa kanya, negative. Kasi nga, diba, nag-a-attract yung magkaiba, naglalayo yung magka-parehas. Charging by induction, ito parang halos same din Diba? A negatively charged balloon is placed near but without physical contact in a neutral tin. As a result, positive charge of the can move to the left near the negatively charged of the balloon. Kagaya lang din nung kanina. Diba? Negative yung balloon. Diba? Lumapit sa kanya yung positive nung tin can. Ganun lang. Diba? Electric dipoles, wala naman natin masyadong binanggit dito. Nice to know lang. Diba? So, yun. Same lang din. Halos 10 minutes lang din tayo ngayon. Kasi nga, madali lang yung Chem and P6 nyo ngayon. Mahihirapan kayo sa capstone research nyo. Okay? Mag-iisip ako, ano lang naman yung capstone natin do-it-yourself project lang. Hindi na siya investigatory kasi nadala na ako sa research nyo. Okay?
So, yun lang. Maraming salamat grade 12 and God